Alright, mega love shoutout. Good evening mga kakabsat. Ang inyong lingkod, Maestro Paul TV, nagbabalik mga kakabsat. Ito, pag-usapan natin mga kakabsat. No? Tuwang-tuwa si Bong Revilla, mga kabsat. No? Siyempre, hindi lang yan. Nag-post ka agad, mga kabsat. No? God is good, sabi niya eh. God is good. Sabi naman ni Remulla, mukhang train na ba ako yan? Diyos ko Lord. Si Bong, layan na. Pwede na mag-budots ulit, no? Boying, matagal nang alam na posibleng mangyayari ito, mga kakabsat. Kaya train na pa ako talaga yan. Naku po. Iba. Siyempre pag sabi nga nila, if the price is right, ayun eh. Diyos ko Lord. Naku po. Magkano bang presyo? 100. Hindi naman 100. 1 million ang kanyang piyansa. Agay. Kayang-kaya. Walang kahirap-hirap yan. 1 million lang yan eh. Alright, sa mga bagong pasok, shoutout sa 460 plus live viewers. Sa mga di pa nagla-like, like and subscribe. Siyempre, press 1 sa mga nandyan at nakikinig pa. Wala pa nagko-comment sa ating chat box na nakikita dun sa pinakadulo. Wala pa pong paramdam kayo. Alright, umpisa na natin to. Huwag natin paligoy-ligoy. Nakita na natin to. Upset ha. Wait lang. Ito na nangyari, you know. Ayun eh. God is good. Salamat, Panginoon. Ayun, no. Laya na si Revilla. Former Senator Ramon Bong Revilla Jr. shared a family photo on Friday posting a 1 million cash bond. The Sandigang Bayan granted his bail. Petition following malversation charges linked to controversial government flood control project. God is good. Salamat po, Panginoon. The caption read, Facebook of Ramon Bong Revilla Jr. Agoy! Iyon, shout out VMB Romy. Good evening, Kabsat Janet. Shout out sa'yo, Kabsat. Ito na nga, mga kakabsat. O, di ba? Tangka pa. O, kompleto sila dyan. Siyempre, nandyan yung mga pamilya niya. Pati si Ramon Revilla Sr. nandun din, no? Talaga lang, si Happy Family ulit. Ay, Diyos ko Lord. Simula na naman ng dilubyo sa Cavite. Grabe naman si Gavin. Nagpapasalamat po sa Panginoon. Ibalik mo ang pera ng bayan. Galita ko nga yung unang kaso pa, di ba? Yung una, di pa tayo ibabalik yung pinapa-restitution sa kanya, no? Mukhang di pa binabalik. Plunder kaso niya, Sir Paul, di ba? Malversation, madam. Malversation. Ayan. Shout out sa'yo, Deborah G. from Hong Kong. Kamusta kayo dyan sa Hong Kong? Kabsat? Alright, so ito na nga, mabsat, no? Nako ba? Ito, tingnan natin. Ito yung nangyari kahapon. Dating Senator Bong Revilla dumating sa Sandigang Bayan ngayon, July 31, matapos magpiyansa ng 1 million. Nandiyan na, ayun, balik pa. Nandiyan na. Kaya kaya ko ito. Uy, humarang. Sogi. Yan na nga mga. Yun eh. Sige sir, sa indicator lang. Sir, anong action mo, sir? Mainit-init pa, Ay, Diyos ko po, Lord Rudy. Welcome back. Sino to? Ramon Bong Revilla. Okay. May nag-post lang. Senator Bong. Sir. Ayun, umpisa yan. Wait. So yan na nga mga kabsat. Okay, wag natin patagalin. Senator Bong. Nako, wait lang. Hola, what happened? Ito. Wag na natin patagalin. Mukhang natrabaho nga. Bawasan natin yung background music. Shout out Ardayan. Sarah Force family, shout out. Bawasan natin yung background music para marinig. Yawn.
Ilang minutes to? Naku, 34. Fast forward natin ng konti to. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Okay. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po replay, mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, mga kabunyog, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang masasabi mo doon sa Paglaya. pagpapayag ng Sandigan Bayan sa pagpiyansa ni dating Senador Bong Revilla? Bakit siya pinayagan, Attorney? Totoo bang mahina daw ang ebidensya? Ayan, maraming nagtatanong sa akin yan. Bakit nga ba ito? Kaya pag-usapan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero bago yan, batiin ko muna ang ating mga bati. viewers, si Kabunyog Jenny Sangko, live po ito. Ang topic ko ngayon na i-discuss, ito ang tungkol dito kasi maraming nagtatanong sa akin ito eh. Parang pinanghihinaan tuloy na, Attorney, may yan bang mga sinasampang kasong yan? Matitibay ba yan? Baka naman ang nangyari na yan kay dating Senador Bong Revilla, ganun din ang mangyari kay Marcoleta. Baka ganun din ang mangyari kay Jinggoy. Ay walang silbi yan kung ganyan. Kakasuhan mo tapos makakapagpiyansa rin lang pala. O yan. Kaya marami tuloy ang nagre-react nito. Kay Duna Di Chavez, magandang araw sa iyo. Kabunyog Marlin LB, kumusta kayo dyan sa California? SB, si Enas, si Jinggoy na at si Marcoleta. Sana hindi naman, kay Julius Sheda, kay Zensky. Okay, so pag-usapan na natin to, mga kabunyog, kasi alam ko gusto nyong malaman kung anong masasabi natin dito. So, ang nangyari nga, mga kabunyog, mga kababayan, pinayagang makapagpiyansa itong pinayagang makapagpiyansa si Bong Revilla. Si Agimat. Si Bong Revilla kasi, ito muna, kunting background muna tungkol sa kasong ito. Si Bong Revilla ay kumakaharap ng iba't ibang mga kaso, graft at saka malversation. Yung graft, nakapagpiyansa siya doon sa graft. Yung malversation, ngayon lang siya nakapagpiyansa dyan. Bakit malversation pero non-bailable? Ang alam natin kasi, ang non-bailable yung plunder. Hindi po. Kahit malversation, kapag malaki ang amount na involved, non-bailable din yan. Yung graft niya, yung anti-graft case niya, nakapag-bail siya doon. Pero dito sa malversation, hindi siya nakapag-bail dyan nung una. Ang halaga dyan, ang involved na amount dyan ay 92.8 million pesos na flood control malversation case. Kaya malaki talaga ang amount dyan. Kaya nga non-bailable yan. Mas malaki Kaya ito lang, kay mga kabunyog, Marcoleta. tandaan natin ganito. Kapag ang kaso ay non-bailable, pwede ka bang makapagpiyansa? Yes. Ang gagawin yan, yung akusado, yung defense, yung accused, magpa-file siya ng tinatawag na petition for bail. Petition for bail. So, magpa-file siya ng petition for bail. Ngayon, sa petition for bail, magkakaroon ng tinatawag na summary bail hearing. Bail hearing. Sa bail hearing, tatanungin ng judge yung prosecution. Pakipresent nga ng mga ebidensya ninyo at testigo. Tingnan natin, matibay ba ang ebidensya ninyo at testigo? Kasi kapag nakita ng judge o dito sa Sandigan Bayan ng justices na the evidence of guilt is not strong, papayagang makapagpiyansa. Kahit pa ang kaso ay non-bailable. Ganun po yan. O bakit naman papayagang makapagpiyansa? Non-bailable pala. Hindi, nasa konstitusyon naman po natin yan. Kapag non-bailable ang offense, pwede kang mag-petition for bail. Titingnan ng judge o ng korte kung ang evidence of guilt is strong. Kapag strong, hindi ka papayagang makapagpiyansa. Kapag ang evidence of guilt is not strong, papayagan kang makapagpiyansa. So dito, mga kabunyog, mga kababayan, inargue niya, pinapresent niya ng ombudsman, yung prosecution. Tiningnan ngayon ng justices ang mga ebidensya at testigo. So sabi ng mga justices, kasi po, pagdating kasi sa Sandigan Bayan, collegial court yan. Pag sinabi natin collegial court, by division sila, by division. Hindi ito tulad ng sa RTC, Regional Trial Court, sa Municipal Trial Court, na isang judge lang. Dito sa Sandigan Bayan, nakadivide ang mga justices dyan sa division. First division, second division, third division, fourth division, fifth division. Kaya, halimbawa ito, third division yata ang may hawak nito Third division. 3 justices yan. So, magbubutuhan ngayon yung 3 justices. Sa pangyayaring ito, 2-1 ang boto dito. 2-1 ang decision dito. Yung isang justice, yung mismong chairperson ng division, hindi siya payag. Nabigyan na makapagpiyansa si Bong Revilla. Yung chairperson ng division. Pero yung dalawang justices payag. Kaya talo yung chairperson. Kahit ka pa chairperson, hindi naman ibig sabihin na chairperson ka, ikaw ang masusunod. Hindi po ganoon. 3 silang justices, 2-1 ang boto. 2-1 ang desisyon. Ang 2 justices ng Sandigan Bayan, doon sa division na yun, ay nag-decide na payagang makapagpiyansa because the evidence of guilt is not strong.
Yun yung ano, yung isa, yung chairperson hindi. Ha? Sabi niya hindi, dapat hindi yan payagang makapagpiyansa kasi matibay ang ebidensya diyan. O yan mga kabunyog. So, yan po ang kinalabasan sa Sandigan Bayan. Pag inuulan, hindi malas yan. Dito sa Buenas, uulanin ka ng swerte sa Pinayagang makapagpiyansa si Bong Revilla. Ang reason niyan, sa tingin ng justices ng Korte ng Sandigan Bayan, the evidence of guilt is not strong. Kaya ngayon masaya na si nag-post na si Bong Revilla. Yun happy Nag-post na si family. Anima. Happy masaya na siya, family. nandun na siya sa kanyang pamilya. Yan. Sabi niya, God is good. Yan, ginamit na naman ng Diyos, Ayan. Diba, Deborah G? So yan mga kabunyog, mga kababayan. Chi, shout out, Chi. Anong ito na Tato. pinayagan makapagpiyansa si Bong Revilla kaya malaya na siya ngayon. Pero ito muna ang ililinaw natin. Ito ang ililinaw natin. Una, hindi naman ibig sabihin na nakapagpiyansa siya, tapos na ang kaso. Hindi po. Tuloy pa rin yung kaso. Provisional liberty lang naman yan. Ang ibig sabihin po niyan, yung mga kaso niya, tuloy pa ang hearing noon. Kaya lang, ang mangyayari dito, a-attend siya sa hearing, pero hindi na siya nakakulong. Yan ang pagkakaiba. Pero yung kaso niya, tuloy pa rin yan, mga kabunyog, mga kababayan. O, Reynaldo Gonzales, shout out. Tuloy pa rin yung kaso. Ngayon, posible kayang ma-acquit siya. Dahil nga sabi ng justices, the evidence of guilt is not strong. Tandaan po natin, hindi pa naman tapos ang kaso. Magpe-presentation pa ulit dyan ng evidence. Itong hearing, kasi nagkaroon na yan ng hearing, ang tawag doon bail hearing, summary proceedings yun, mabilisan lang yun. Gusto lang makita ng justices kung ano nga ba ang mga ebidensya. Pero hindi pa yan tapos. Ang prosecution, ang ombudsman, magpipresent pa yan ng mga dagdag na ebidensya. Tsaka ipipresent pa nila ng buo yung mga testigo nila. Sabi naman ni Ombudsman Boyeng Rimulya, lalo nilang paghuhusayin ngayon yung kaso. Kasi kung ang sabi ng justices ay the evidence of guilt is not strong, ay papakita nila na strong ang evidence. So hindi pa po yan tapos. Ano pa lang po yan? Bail hearing pa lang yan. Ang niresolve pa lang yan yung tungkol sa piyansa. Kahit naman sinabi doon na the evidence of guilt is not strong, hindi pa rin garantiya yan na maa-acquit siya. Hindi pa po. Kasi may presentation pa yan ng evidence. Doon naman kasi sa bail hearing, pumili lang doon ang mga dapat i-present na ebidensya at testigo, hindi naman lahat. Sa pangalawa, hindi pa dyan masyadong linatag lahat ng ebidensya at testigo. Ano po yan? At sabi ng ombudsman, pagpupursigihan nila na i-present talaga lahat ng mga ebidensya sa actual ng hearing. O kaya lang, siyempre, nalulungkot ang taong bayan. Bakit kasi yan napayagang makapagpiyansa? O yan po ang medyo naiiba dyan sa pangyayari na yan. Anyway, ikwento ko lang sa inyo, yung pinaka-ano mismo mga kabunyog, yung pinaka-chairperson, si Associate Justice Carl Miranda, magaling itong si Associate Justice Carl Miranda, si Justice Miranda ng Sandigan Bayan, siya ang chairperson ng Justice Committee, ng division. Tatlo silang justices. Siya ang chairperson, si Justice Carl Miranda, Associate Justice Carl Miranda. Mayroon pang 2 members. Hindi ko na natandaan yung apelyido ng 2 members. Pero, ang lumalabas dito mga kabunyog, si Associate Justice Carl Miranda, hindi siya sangayon na bigyan ng payagang makapagpiyansa. Dissenting opinion siya. At maganda yung kanyang dissenting opinion. Magaling mga kabunyog, mga kababayan. Binasa ko yung portion. Kasi portion lang naman yung pagkakalabas ng dissenting opinion. Ang ibig sabihin po ng dissenting opinion, dissenting kontra ka sa desisyon ng mayorya. Ang majority decision kasi, pinayagang makapagpiyansa si Bong Revilla. Yun ang majority decision. 2, 2-1. Pero, kung titingnan natin yung dissenting opinion ni Justice Miranda, sabi niya, hindi, may strong evidence of conspiracy. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Associate Justice Miranda, hindi siya sang-ayon na bigyan ng piyansa o makapagpiyansa. Napakagaling ng dissenting opinion ni Associate Justice Carl Miranda. Siya ang chairman, siya ang chairperson ng division. Kaya lang kahit nga kasi siya talaga chairman, ang boto mo, ang desisyon mo, 1 pa rin. 3 kayo. Kahit chairman ka, ang boto mo 1, ay yung 2 kasamahan niya, ang desisyon dapat daw payagang makapagpiyansa. Anyway, tingnan natin. Ano bang sinabi ni Justice Miranda na magaling? Dito na lang tayo sa kanyang sabi dito. Ito magaling to yan. In the alleged scheme or kalakaran established by the prosecution, project proponent's role is not merely confined to the proposal of a project that subsequently becomes corrupted through the act of others. Rather, by seeking or accepting commitments from contractors, the proponent allows the project to become imbued with private financial interest. From that point onward, the project ceased to exist solely as a legitimate public undertaking, but became an instrument through which contractors could secure projects and through which commitments could be fulfilled using government resources subsequently disbursed to the contractors. So yan Ito na lang, itong hinighlight niya lang na itong yellow, hinighlight ng yellow. Hence,
to absolve a project proponent based on the ground that he did not personally participate in the disbursement process or in the falsification of the documents would unnecessarily fracture the single continuing scheme. Ayun. Ito pa sa baba. Ito pa yung sinabi sa baba. There is strong evidence that Revilla's role as project proponent is instrumental in transforming the subject project into a vehicle for the misappropriation of public funds, ultimately enabling the unlawful disbursement to SYMS. So, ang sinasabi ni dito, ni Justice Miranda, yung ginawa ni, yung role ni yung papel ni Revilla, napaka-importante bilang project proponent. Hindi naman ang role niya diyan bilang senador, hindi naman siya lang yung lumakad ng project or ng pondo. Hindi 'yun. Hindi 'yun, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni yan ang magandang sinabi sa desisyon ni Associate Justice Carl Miranda. Sabi niya, hindi naman ganun lang 'yon. Kumbaga, dahil ang project proponent ka lang, wala kang malaking papel doon. Kasi parang ang ginagawang argumento nung mga nung abogado ni Bong Revilla, nandun ba ang perma ni Bong Revilla sa disbursement ng pera? Nakapirma ba siya doon? Nakapirma ba doon na talagang tumanggap siya doon sa disbursement? Wala naman siya doon eh. Ngayon, mga kabunyog, ang sabi ni Associate Justice Carl Miranda, hindi naman kailangan na nakapirma doon ang project proponent. Kasi yun palang paglakad ng pondo na yan, napatunayan na siya talaga ang lumakad ng pondo na yan. Napatunayan na siya ang responsible para marilisan niya ng pondo. Napatunayan na ang kalakaran nag-advance pa nga siya ng kickback dyan. Yun ay enough na. Hindi naman mangyayari yung lahat ng yun kung hindi dahil sa kanya. Sa katunayan, ito na nga yung nakakaano dito. Narilisan nabayaran yung kontraktor, yung SYMS. Saan galing yung pera na yun? Sa pondo na nilakad ni Bong Revilla. At nabigyan siya ng kickback. Advance pa nga yung kickback niya. So paano mo ngayon sasabihin na hindi importante yung role ni Bong Revilla doon kasi wala siyang perma sa mga disbursements? Kailangan ba na may resibo na pumirma siya doon sa mga disbursements? Hindi naman ganun yan eh. Yan yung sinasabi ni ni Associate Justice Miranda. Kaya napakagaling, tama yung punto niya. Ito pa yung sabi niya, mga kabunyog. Ito pa yung sinabi niya. Ito, ayan ha. Ito. Ayun, Further, Revilla's participation as the project proponent is pivotal in the execution of the conspiracy. By facilitating the funding of the subject project, Revilla set into motion a series of transactions that culminated in the release of public funds to SYMS. If not for his coordination with Yusek Bernardo, Yusek Cabral, and Secretary Bunuan for the inclusion of the subject project in DAGAA and his demand for the receipt of commitments, the imputed acts of other accused would lack both purpose and opportunity. Kasi ang nangyari dito, mga kabunyog, mga kababayan, yung ibang mga akusado, yung mga officials ng DPWH, hindi pinayagang makapagpiyansa. Si Bong Revilla lang ang pinayagang makapagpiyansa. So sabi dito, sabi ni Associate Justice Miranda, kung hindi dahil sa linakad yan sino ang lumakad na mapunduhan yung project na yan? Kinausap si Secretary Bunuan, kinausap si Yusek Cabral, kinausap si Yusek Bernardo. Ang lumakad niyan ay si Bong Revilla. May mga ebidensya niyan at may testigo. Na-established yan. Siya ang lumakad niyan. O ngayon, kung hindi dahil sa kanyang mga ginawa na yan, hindi naman marililisan niya ng pondo. Ngayon, bakit yung mga officials lang ng DPWH at yung contractors ang makakasuhan ay ang hindi pinayagang makapagpiyansa? Tama. Bakit si Bong Revilla pinayagan makapagpiyansa? Samantalang ayon nga dito, ang kanyang papel bilang project proponent is pivotal in the execution of the conspiracy. So ibig sabihin ng pivotal, napaka-importante ng role niya. Wala namang pag-uusapang proyekto sa baba ang DPWH kung hindi dahil sa kanya. Siya ang lumakad kay Secretary Bunuan, kay Yusek Cabral, kay Yusek Bernardo. So paano mo ngayon sasabihin na hindi importante yung role ni Bong Revilla? Mukhang ang sinasabi kasi nung mga pumayag na makapagpiyansa si Bong Revilla, hindi naman importante yung role ni Bong Revilla kasi siya lang naman yung project proponent. Parang ganoon, siya lang naman ang project proponent. Pero sabi nga ni Justice Miranda, siya yung nag-dissent, siya yung kumontra. Sabi niya, anong sabihin yung project proponent lang? Kung hindi dahil sa kanya, hindi mapupunduhan yan. At kung hindi mapupunduhan yan, walang project. Kung walang project, di walang korupsyon na nangyari. Tama si Prism of Life. If there is no funding, there are no projects. Kaya sabi ni Justice Miranda, yung mga officials ng DPWH hindi pagkakapagpiyansa. Pero ito makakapagpiyansa. Paano nangyari yan? Conspiracy yan Sabuatan yang lahat ng yan. Bakit yung isa, papayagan mo makapagpiyansa, yung iba hindi? Ang dapat yan, lahat sila hindi makapagpiyansa. Yun ang sabi ni Associate Justice Miranda. Tama, actually, ang galing sana nung decision ni Justice Miranda ito yung kanyang conclusion. Sabi ni Justice Miranda sa kanyang conclusion, mga kabunyog, basahin natin to. Ayan. Furthermore, to continue to deny bail to the other accused while granting the same to Revilla would produce an incongruous result.
The evidence on record strongly suggests that Revilla was not a peripheral participant but an indispensable member of the alleged conspiracy. It likewise establishes that he personally received advance kickbacks pursuant to the alleged kalakaran. This stands in stark contrast with the other accused, except for Hernandez, where no comparable evidence has been presented that they have personally received any benefit from the scheme. O yan ha. O ito na. O. The administration of justice demands consistency and fairness. Courts must avoid an arbitrary outcome where an accused who facilitated a scheme and pocketed its proceeds enjoys liberty while his co-accused with equal or lesser roles in the conspiracy remain detained. Accordingly, I vote to deny. I vote to deny petition for bail, Bong Revilla, Carl B. Miranda, Associate Justice and Chairperson. Saludo tayo. Saludo tayo sa desisyon ni Associate Justice Carl Miranda. Ang galing, ano mga kabunyog. Kaya lang, yun ang problema eh. Isa lang yung boto niya doon kahit pa siya chairperson. Kaya yan binasa ko yung portion ng ng desisyon na ito mga kabunyog para makita niyo. So, sa madaling sabi, kung titingnan natin, ang sinasabi yata ng ibang mga justices ng Sandigan Bayan, minor ang role ni Bong Revilla. Ano yon? Hindi naman siya mayor ang role. Ang role doon na yung DPWH at saka yung contractors. Pero sabi ni Justice Miranda hindi naman magkakapundo yun kung hindi linakad ni Bong Revilla. Project proponent siya doon eh. Siya yung sa kanya naka-allocate yung budget na yun. Parang pork barrel niya nga yun. So ilinagay niya ngayon sa Bulacan. Ang kalakaran, yun na nga, may advance na kickbacks, tapos ghost project na talaga halos. Kaya conspiracy-an niya yun. Bakit ngayon yung isa, si Bong Revilla, papayagan mong makapiyansa, yung iba hindi? Hindi, dapat hindi mo papayagan makapagpiyansa lahat. Yan yung nangyari diyan mga kabunyog. Ngayon, medyo tayo si Ombudsman Boying Rimulya may reaksyon na. Ang reaksyon ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mukhang may nagtrabaho. Mukhang may nagtrabaho, sabi ni Ombudsman Boying. Ito, Ombudsman Rimulya, sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla. Open quote, mukhang natrabaho na magkaroon ng grant of bail, close quote. Mukhang natrabaho. Galing mismo yan kay mga kabunyog. Galing mismo yan kay Ombudsman Boying Rimulya. Mukhang natrabaho daw. Alam na natin kung anong ibig sabihin niya yan. Alam na natin. Kumbaga talagang trinabaho. Talagang trinabaho yung na yan na makapagpiyansa si Bong Revilla. Kaya anito mga kabunyog mga kabayan. Ngayon, dapat anuhin yan. Ipaliwanag ni Ombudsman Boying Rimulya. Ano bang ibig sabihin niya dyan sa mukhang natrabaho? Kaya ito mga kabunyog mga kabayan, dapat kasi kasuhin ito ni Ombudsman Boying na hindi nangyayari yan. Kasi hindi tama yan. Hindi tama yung ganyan. Kaya ito mga kabunyog, binasa ko yung dissenting opinion ni yung portion ng dissenting opinion ni Associate Justice Carl Miranda para makita natin yung kanyang punto. Maganda yung punto. At ito si Ombudsman Boying Rimulya nag-react na, sabi niya mukhang natrabaho na magkaroon ng grant of bail. Paano niya nasabing natrabaho? Anong ibig niyang sabihin? Mukhang kailangan niyang ipaliwanag yan. Kasi syempre, sa pananaw ng publiko, ang ibig sabihin niyan, may nangyaring galawan. Ito mga kabunyog mga kababayan? Itong reaksyon na ito ni Boying Rimulya, sabi niya na frustrated siya. Kasi alam niya naman daw na posibleng may magtrabaho o may gumalaw niyan. Kaya lang, nung una kasi sabi niya, matibay naman yung mga ebidensya, nalulungkot daw sila sa ombudsman. Bakit napayagang makapagpiyansa samantalang napakatibay daw ng ebidensya nila. Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, magpa-file sila ng parang motion for reconsideration. I-a-appeal pa nila ito, gagawan pa rin nila. I-a-avail pa rin daw nila ang mga remedyo. Ang remedyo kasi nila diyan, nila yan, ita-challenge nila yung desisyon ng Sandigan Bayan. Pwede magmo-motion for reconsideration sila, i-reconsidera ng Sandigan Bayan yung desisyon nito. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, napakalinaw naman na matibay naman yung mga ebidensya, bakit naman hindi nakita yan ng Sandigan Bayan? Kaya ang iniisip dito ng ating mga kababayan, paano na lang yung ibang mga kaso, halimbawa yung kay Jinggoy, paano na lang yung kay Marcoleta, baka naman o kay Mike Defensor, baka payagan na naman makapagpiyansa yan. Parang wala ring saysay ang mga kaso na yan, makukulong lang ng ilang buwan. Samantalang ang mga karaniwang tao hindi pinapayagang makapagpiyansa. Laging kapag mga karaniwang tao, mga ordinaryong mamamayan, laging the evidence of guilt is strong. Samantalang ito, kitang-kita naman na. Sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya pala, kailangan pa ba ng resibo? Kailangan pa ba na para maging matibay ang ebidensya may resibo na pinirmahan? Pipirma ba yan si Bong Revilla na tumanggap siya ng ganun? Wala namang ganyan. Talaga namang dapat sa ganitong mga kaso, hindi mo naman hahanapan ng resibo yan, yung resibo na pinirmahan. Kasi parang ang naging matibay lang ng mga ebidensya na tiningnan, yung mga disbursement vouchers, yung mga cheque, ay hindi naman ganun eh. Ang korupsyon, hindi naman ganun yan. Talagang mahirap ka dyan makakuha
ng ebidensya ng resibo. Pipirma ba yung yung tumanggap ng kickback si Bong Revilla? Pipirma ba siya na tumanggap nga siya? Si natural hindi. Kaya yun na yung medyo dito nakaka-frustrate. Kasi nga masyadong mataas yung hinihinging ebidensya eh. Pagka ganyan ang hinihinging ebidensya, kailangan talaga may malinaw na parang dokumento na tumanggap nga. Wala namang ganyan. Sa ganyang klaseng korupsyon, walang ganyan. Hindi mo aasahan talaga yan. At ito tandaan natin na si Bong Revilla hindi pa nga sinasauli yung 124 million. Doon sa napulis hindi niya pa sinasauli yon. Yung 124 million pesos, hindi niya pa sinasauli yon. Tapos ito na naman, ang pinag-uusapan dito, 92 million. Paulit-ulit na nga yan si Bong Revilla eh. Ngayon, mga kabunyog, mayroon pa akong nakikita dyan. Ewan ko lang kung tama ako. Ang alam ko, mayroon pang kasong plunder yan si Bong Revilla na na preliminary investigation. Preliminary investigation. Ito kasing mga nauna sa kanyang isinampang kaso, graft sa malversation, wala pang plunder dyan. Kaya lang, yung malversation niya kasi malaking amount, kaya hindi siya nakapagpiyansa. Ngayon lang siya pinayagang makapagpiyansa. Pero pag tinuloy ng ombudsman, yung isa pa niyang kaso, yung plunder, non-bailable din yun. Sana ituloy na yun. Ituloy na yun. Ang alam ko, mayroon siyang plunder case eh. Mayroon pa siyang plunder case na preliminary investigation pa lang, hindi pa nasasampa sa ombudsman. So, kay Ombudsman Boying, sana Ombudsman Boying gawin niyo ang lahat na hindi ito nangyayari. Kapag nakapagpiyansa pa yan si Marcoleta, nakapagpiyansa pa si Jingo Estrada, mapuprostrate na ang ating mga kababayan. Grabe na. Grabe na mga kabunyog mga kababayan. Kaya ito? Sana Ombudsman Boying, yung sinabi mo mukhang natrabaho na magkaroon ng grant of bail. Kasi sigurado na hindi nangyayari yan. Kasi mawawala ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya natin. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Salamat, Attorney Enzo Recto, mga kakabsat. So yan nga, mga kakabsat, mukhang trinabaho nga ba? Diyos ko Lord, Rudy. Ibang klase talaga, mga kakabsat mo. Pero magkano naman yun? Siyempre, yung kanyang bail, kayang-kaya. Di ba, mga kakabsat? Diyos ko po Lord. Shoutout sa mga bagong pasok, Tato. Gerardo Alba, shoutout. Mark Bon Jovi, Janet. Sa mga bagong pasok, si Sarah Maldita, nandyan na din. Joseph Payumo, shoutout, mga kakabsat. Alright, countdown tayo. Time check. Nako po, may 30 minutes pa. Sige.